Ito ang UNTV News Worldwide. Morning! Welcome back to UNW mga kasambay at salamat sa Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa atin sa araw na ito upang magkita-kita tayo, upang magbalitaan. Time check muna tayo mga kababayan. It's now 4:34 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, December 15, 2023. Mula sa Maryland, USA, ako si James Bonduyan. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Mga bansa nagkaisa sa bagong climate deal na layong i-phase out ang fossil fuel. US government wala na planong itaas ang interest rates. Canadian chief charged ng 14 counts of murder dahil sa pagbebenta ng suicide kit. Bilang ng dengue fever cases sa buong mundo tumataas. Pinakamalaking recall ng halos lahat ng sasakyan ng Tesla sa Amerika umabot sa higit 2 milyon. Visa-free entry para sa mga Japanese visitors in-extend sa Thailand. Una sa ating mga umatikabong balita, nagkasundo sa isang climate deal ang mundo upang i-phase out ang fossil fuels. Ito ay bagamat nagkaroon pa rin ng mga pagtatalo at pagkakabaha-bahagi sa naging mga pagpupulong ng mga climate leaders sa loob ng 2 linggo. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live! Abby, magandang araw sa iyo. Ano ba ang kinalabasan ng nagdaang COP28? James, magandang araw din sa iyo. Isang bagong climate deal ang napagkasunduan ng mundo sa nagdaang United Nations Climate Change Conference o COP28 sa Dubai noong Miyerkules, December 12, matapos ang 2 linggong mga pagpupulong. Dito ipinanawagan ang paglipat mula sa fossil fuels patungo sa renewable energy dahil na rin sa lumalalang climate crisis. Nagsimula ang COP28 noong November 30 at nagtapos naman noong December 12. Ayon kay COP28 President Sultan Al-Jaber, isa umano itong historic agreement kung saan nagkaroon na ng pagkakasundo ukol sa fossil fuels sa kauna-unahang pagkakataon. Subalit ang vague umano ng mga terminong ginamit sa kasunduan. Ito umano ay nananawagan sa mga bansa na mag-ambag sa pandaigdigang pagsisikap sa pagbabawas ng carbon pollution sa paraang nais nila at ang isa sa mga ito ay ang pag-alis mula sa fossil fuels sa mga energy systems at pagpapabilis ng pagkilo sa kritikal na dekada na ito upang makamit ang net zero by 2050. Nabahira ng kontrobersya at kritisisimo ang conference dahil ang isang pangkat na pinamumunuan ng Saudi Arabia ay tinanggihan ng pag-uusap ukol sa pag-aalis ng mga fossil fuel. Ayon naman kay US Climate Envoy John Kerry, ang pagkakabaha-bahagi ay muntik nang makapagpatigil ng conference lalo na mula sa mga oil at gas producing nations. Subalit nagkaisa ang mga bansa at ninanais na makamit ang goals ng COP28 at maiwasan ang lubhang pag-init ng mundo dahil sa climate change. Kaya naman sa huli ay naging matagumpay na rin ito. Balik sa iyo, James. Abby, bakit lalong mahihirapan ang developing countries kontra sa developed countries na makapag-adapt? James, sa ngayon, dependent kasi sa fossil fuels ang mga developing countries para sa energy, income at trabaho at wala din silang guarantee na makatatanggap sila ng sapat na financial support para dito. James? Yeah, it's all about the money, kumbaga. Maraming salamat sa iyo, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, kung saan ang langis ay naging fixture na sa ekonomiya at kultura noong simula pa ng 20th century. Hindi pa din binago ang Federal Reserve interest rates ng Estados Unidos. Ngunit sinabi ni US Central Bank na patapos na ang pagtaas nito sa pagbaba ng inflation.
Ito ang umatikabong balita ni Christy Rosacia. 17 sa 19 na federal policy makers ang nagsabing mas mababa na ang kanilang nakikitang interest rates sa 2024. Sinabi ni US Central Bank Chief Jerome Powell na nasa punto na ang central bank kung saan importante ang parehong mandato. Nasa responsibilidad ng federal government ang pagpapanatili sa stable prices at maximum employment. Sa pagtaas ng inflation sa nakalipas na 40 taon, sinabi ni Powell na itinutuon na ng mga opisyal ngayon ang isang soft landing. Target ng gobyerno makabalik sa 2% ng dahan-dahan at nais din itong maging mababa ang unemployment levels. Dagdag pa nito, ang labor market ay nagiging balanse na, umuusad na ang epektong dulot ng inflation at nakikita na ang mga bagay na nais nila, ngunit pinag-uusapan pa din kung kailan ibababa ang interest rates ng maayos. Noong March 2022, itinaas nito ang benchmark policy interest rates mula 0 sa kasalukuyang 5.25 to 5.5% range. Tumaas naman ang US stocks matapos ang pahayag na ito. Tumaas din ang quarterly economic projections ng mga policymakers. Bumaba na ang personal consumption expenditure sa 2.8% sa pagtatapos ng 2023 at inaasahang mas bababa pa sa 2.4% sa 2024, mas malapit sa 2% target ng gobyerno. Tumaas naman ang unemployment rate mula sa 3.7% sa 4.1% kumpara noong Setyembre. Babagal naman ang paglago ng ekonomiya mula sa 2.6% ngayong taon sa 1.4% sa 2024. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naabot ng Canada ang record high na debt service cost sa third quarter ng 2023. Tumaas naman ng 89.6% ang mortgage interest payment rate mula 2022. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Jenny Rico live. Magandang araw sa iyo, Jenny. Ano ba itong tinatawag na household debt service cost? Magandang araw sa iyo, James. Ang household debt service cost or ratio ay ang total ng principal at interest na binabayaran ng isang Canadian household. Umabot ito ng 5.22% sa third quarter ng 2023. Ito na ang naitalang pinakamataas na debt service ratio mula 1990. Ibig sabihin, tumaas ang spending ng Canadians sa binabayarang mga utang at ang sanhi nito ay ang patuloy na pagtaas ng interest rate ng Bank of Canada. Ayon sa Statistics Canada, umabot sa 89.6% ang itinaas ng mortgage interest payments at bumaba naman sa 16.8% ang nababayaran sa principal mula 2022. Dagdag pa ng Statistics Canada, bumaba rin ang household net worth o ang total assets minus ang liabilities ng Canadian households ng 1.8% o 16.2 trillion Canadian dollars. Balik sa iyo, James. Jenny, naapektuhan ba nito yung housing market dyan sa Canada? James, apektado ang housing market dito sa Canada at ayon nga sa Canadian Real Estate Association, bumaba ang sales ng bahay dahil sa mataas na interest rate. Nabanggit ko noong nakaraang linggo, James, na nagdumoble yung binabayaran ng mga Canadians sa kanilang mortgage. At ngayon nga din, higit na apektado ang sellers, no? Dahil yung mga nagbebenta ng kanilang bahay dahil kakaunti lamang sa buyers ang nakukwalify sa pagkuha ng mortgage, James. Yeah, I wonder kung tumataas naman yung mga nagre-renta ng mga Canadians. Pero sige, maraming salamat sa iyo, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, na ang average mortgage rate ay 6.2 or 1.8 or 16.2 trillion $4,653 or mahigit sa 192,000 pesos. Mataas pa rin. Balitang Canada pa rin, isang dating Canadian chef na si Kenneth Law, kinasuhan ng 14 counts ng murder. Ito ay dahil sa suicide kits na ibinebentang suicide kits ng dating pulis. Mula sa Regina, Canada, may umatikabong balita si Emerald Roca, live!
Emerald, anong balita dito kay Kenneth Lo? Inaresto na ba siya? Good morning, James. Noong May 2023, inaresto ng mga pulis sa Canada ang former chef na si Kenneth Lo. Sa kabuuan, nasa 28 charges ang kinakaharap ni Lo, kabilang dito ang 14 counts ng aiding at counseling suicide at 14 counts ng second-degree murder. Ang mga kasong ito ay nauugnay sa 14 na biktima sa probinsya ng Ontario na may edad 16 hanggang 36 years old. Inaakusahan si Lo ng pagbebenta ng mga poisonous gas suicide kits na nilalaman ng mga mask at sodium nitrate. Simula noong 2020, 1,200 suicide kits na umano ang binenta ni Lo sa mga tao sa 40 bansa. Sa kasalukuyan, bukod sa Canada, may ilan pang mga bansa ang naglunsad ng investigasyon kay Kenneth Lo, kabilang na dito ang United Kingdom. At yan muna ang latest dito sa Canada. Balik sa iyo, James. Emerald, ano naman ng plea ng accused na si Kenneth Lo? James, sa ngayon, kinumpirma lang ang new charges kay Kenneth Lo ng kanyang lawyer na si Matthew Gurley noong nakaraang Martes sa isang email statement. Ngunit bukod dito ay wala ng ibang statement pa na ipinahayag ang partido. James? Alright. Sige, maraming salamat. Emerald Roca mula sa Regina, Canada, kung saan ang City of Regina ay ang mayroong highest homicide rate sa bansa. Mabilis naman na dumadami ang bilang na itatalang kaso ng dengue fever sa Europe at ilang parte ng Amerika. Iba't ibang mga paraan upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue muling ipinaalala ng mga health experts. Ito ang umatikabong balita ni Carmela Marinda. Nagbabala ang mga public health experts sa buong mundo sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue fever. Mahigit sa 5 million dengue infections na sa buong mundo ngayong Disyembre ang naitala ngayong taon, na lalong mataas kumpara sa 500,000 cases noong taong 2000. Kasama na ngayon sa bansang may naitalang kaso ng dengue ang Europe at ilang parte ng USA. 80% ng may dengue infections ay asymptomatic. Ang iba naman ay may symptoms gaya ng flu, mataas na lagnat, pagsusuka at sakit sa muscles at kasukasuan. Ang ilan naman ay nakakaranas ng internal bleeding na maaaring magdulot ng pagkasawi. Sa kasalukuyan, wala pang antiviral treatment para sa sakit na ito, ngunit may mga paraan para maiwasan ang dengue. Ilan sa mga paraan na pinahahayag ng gobyerno sa buong mundo para maiwasan ang pagkalat pa ng dengue ay paggamit ng insect repellent, pagsusuot ng long-sleeve shirts at long pants, paggamit ng insect screens sa bintana at pinto. Mayroon ding 2 dengue vaccines na aprobado ng World Health Organization o WHO para sa mga 6 years old hanggang 16 na tinatawag na Qdenga. Recommended naman ng US Centers for Disease Control and Prevention para sa mga batang 9 na taong gulang hanggang 16 na taong gulang ang Dengvaxia. Sa mga apektado naman ng dengue virus, inirekomenda ng WHO ang pag-inom ng maraming tubig, sapat na pahinga, pag-inom ng paracetamol at humanap ng medical attention kung malala na ang simptomas. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ng safety feature nito sa autopilot system. Mga driver kailangan pa rin umanong atentibo kahit na naka-autopilot ang mga ito. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpuz live. Charles, napaka-high-tech nitong Tesla, no? Pero ano ba ang nangyari at bakit kailangang i-recall ang mga sasakyan ng Tesla at ano ang plano nilang gawin?
Yes, James, mahigit 2 milyong Tesla ang kailangang i-recall sa Estados Unidos na mayroong autopilot advanced driver assistance system. Ito ay matapos sabihin ng Federal Safety Regulator na mayroong mga safety concerns na kailangan tugunan. Gagawin ng recall upang makabitan ng mga sasakyan ng panibagong safeguards. Mahigit 2 taon nang inimbestigahan ng National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA ang Tesla upang malaman kung ang electric vehicle ba ay sinisiguradong atentibo ang drivers ito kahit na gumagamit ng autopilot. Ayon naman sa recall filing na ginawa ng Tesla na ang software system controls ng kanilang autopilot ay maaaring hindi sapat upang maiwasan ang hindi tamang paggamit ng driver. Dahil dito, mataas din ang tsansa na maaari itong mag-crash. Pinuri naman ni Acting NHTSA Administrator Ann Carlson sa isang pagdinig ang Tesla dahil sa pagsang-ayon nito sa autopilot recall. Isa sa mga napag-alaman nito ay hindi lahat ng drivers ay atentibo kapag ginagamit ang sistemang ito. Nagsimula ang safety probe ng NHTSA nang maitala ang ilang matitinding aksidente habang gamit ang autopilot. Sa ngayon, hindi pa sumasagot ang Tesla kung ang pagre-recall ba ay gagawin din sa ibang bansa. Back to you, James. Sana hindi kasama yung bago nilang linya Cybertruck. Charles, ano ba itong sinasabing safeguards na idadagdag daw ng Tesla at ilan na ba ang naging aksidente sanhi ng maling paggamit ng autopilot? Yes, James, ilan nga sa mga safeguard na idadagdag ng Tesla ay yung mga karagdagan ng visual alerts, no? Pati yung mga additional checks bago nila ma-engage yung kanilang auto steer. At sa ngayon naman, mahigit 956 crashes na ang na-review ng NHTSA mula nang buksan nito ang probe noong 2021. Back to you, James. Marami-rami rin alos 1,000. Sige, maraming salamat sa iyo, Charles Cor. Mula dito sa New Brunswick, Canada, kung saan meron ding mga nasa 193,000 Tesla ang ni-recall dahil sa palyadong autopilot system. Nagbigay ng free visa entry para sa mga Japanese visitors ang gobyerno ng Thailand. Inaanyayahan din ng mga Japanese businessman na mag-invest sa bansa. Ito ang ibang balita ni Rowena Diaz. Sa layuning mahikayat ang mga Japanese tourist at businessman sa Thailand, nagbigay ang gobyerno ng extension na 30-day visa-free entry para sa kanila. Simula January 1, hindi na lamang pag-explore sa ganda ng Thailand ang kanilang magagawa, kundi maaari na rin silang magsagawa ng business sa bansa. Ayon kay Deputy Spokesman Caron Pornpornclang, ang hakbang na ito ay makapagbibigay ng magandang business opportunities sa parehong bansa. Dagdag pa niya, ang business exemption na ito ay magiging hassle-free entry para sa mga Japanese visitors at magpapatuloy ito hanggang December 31, 2026. Kilala ang Japan bilang Thailand's top investors at third largest trade partners. Kaya naman malaki ang role ng mga Japanese investors sa Thailand's economic landscape. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Correction pala dun sa last report, si RK Liorca yung nag-report at hindi pala si Rowena Diaz. Magkakaroon ng mobile overseas voter registration sa Yongin sa South Korea sa December 20. Samantala, nangangailangan ng social media manager ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Embassy sa Bahrain sa December 17 at 18. Muling magbubukas ang pasukuan sa December 19. Muli magbubukas ang pasukuan sa December 19. Maaari namang tumawag sa Embassy Hotline kung may mga urgent concerns sa 973-3995-3235. Magkakaroon naman ng mobile overseas voters registration sa Yongin, South Korea sa December 20. Mag-fill out ng irehistro form sa tinyurl.com/OVREG Form 1 at i-print bago pumunta sa mobile registration at dalhin din ng inyong mga valid Philippine passport. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PH in Korea.
Nangangailangan naman ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia ng social media manager. Ilan sa mga qualifications ay dapat may bachelor's degree sa relevant subject area, proficient sa Microsoft Office, Adobe Premiere, Photoshop, iMovie at Canva, maaari makakuha ng work permit o may hawak na work permit sa Saudi Arabia. Sa mga interesado mag-apply, magsumiti ng inyong application sa riyadhpe@dfa.gov.ph. At para sa kompletong impormasyon, bumisita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Naglabas naman ng Consular Saturday schedule para sa 2024 ang Philippine Embassy sa New Zealand. Bukas ang embahada sa March 16, June 15, September 21 at November 16 sa 2024 upang magbigay serbisyo sa mga kababayan nating hindi maaari makapunta sa embahada sa mga regular working hours nito. Maaari makita ang list of services at requirements sa official website ng Pasuguan sa philembassy.org.nz. At yan mo na ang latest mga kabayan, ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na po ang hindi natin makalilimutan as always, ang pinakabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Of course, pwedeng-pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Mula po dito sa Edmonton, Canada, binabati po namin si Kuya at si Ate Arlene, ang kanilang sambahayan, ang mga pamilya po namin sa Pilipinas, Tobias at Malyaripa family, at ang mga kapatid po sa lokal ng Santa Lucia, San Luis, Pampanga, at ang mga kapatid po sa lokal ng Grand Prairie at Edmonton, Canada. Milyong salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Yun. Ako naman, binabati ko ng isang belated happy birthday yung aking pamangkin dito sa Maryland, si Giancarlo Bontuyan. And of course, kinakamusta ko rin yung ating mga kaibigan dyan sa Pilipinas, dyan sa Makati, alam mo, yung mga nagagawa ng social media, nagkakita-kita uli kayo, parang semi-mini reunion. Si Jack Corpuz, kamusta na kayo dyan? Jack Corpuz and family. At yung ating mga kasamahan dati dyan sa Goodyear, Philippines. Si Art Soliman at si Art Bok Soliman. Si Edser Principio na nandito naman sa bahagi ng California. Yan, kamusta kayo dyan? Siyempre, of course, lahat ng ating mga sumusubaybay ng UNTV News Worldwide, araw-araw na walang sawang nanonood sa atin sa lahat ng ating mga platforms na kung saan tayo napapanood, sa UNTV 37, sa ating mga social media accounts dyan sa Facebook, sa YouTube, at sa Instagram at sa iba't iba pang mga platforms natin. Ayan. Sige po mga kababayan. At ngayon na rin, kinakamusta ko na rin yung aking partner na si Nina. Mukhang hindi na naman nakapasok. Nina, sana next week ay makasama na uli natin ikaw dito sa ating pagbabalita. Ayan. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan, ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 16 verse 4, "The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil." Amen po. At yan po ang umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, December 15, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and enjoy your weekend.